What's up? So, meron tayong bagong power station. This one, budget power station. Ito yung pinakamurang 500 watts na power station na mabibili nyo ngayon. And this one is from Thunderbox. Take note, bago kayo mag-click away, sulit na sulit po ito. Why? Kasi this one has true LiPo4 na battery, not just ordinary lithium battery. That means up to 3,000 cycles po bago nyo ito mapababa sa 80% capacity. Plus, pure sine wave po. This one. So, ang presyo po niya naglalaro sa 10 to 11,000 pesos. With the same price tag sa ibang mga kilalang brand, 250 to 300 watts lang makukuha nyo. This one, 500 watts po. 500 extra per 500 watts po yun. Pangalan niya po yan actually. Pero like I said, this is a 500 watts. Yeah, see this? 500 watts po talaga siya. So anyway, unbox na natin. Para I'm sure curious na kayo kung ano tong power station na to from Thunderbox. Yun, no? Ito na nga. Ito na. User manual. Ito yung unit. Maliit lang siya. Okay. Solid. Maliit lang. Actually, naghahanap ako ng ganito kalit. I-expect ko actually mas malaki ng konti rito. Mga ganito hanggang dito. But this one, mas maliit pala siya. So that means, pwede to sa motorsiklo sa aking top box. So sa mga tropa nating riders yan na mahilig mag-car camping or motor camping and car camping din pwede actually. Pwede ito. Ganitong size lang, maliit. Yes, may kabigatan lang siya ng konti. Of course, kasi this is mga true at saka quality kasi yung materials ito. Kaya expect natin na hindi ito parang nagbubuhat ka lang ng ng magaan na plastic. This one, dahil lahat po ng nandito is quality, brand new, not refurbished or something. I double check din sa Thunderbox kung baka ito ay mga refurbished lang. No, ito daw po ay solid na mga brand new at quality tested daw na mga products from Thunderbox. This is the Thunderbox Spartan 500X. Tanggalin natin itong mga plastic na to at nakakapangit lang. Yung shiny. True LiPo4 po yan and brand new po ang nilalagay nila dyan. At meron tayo so far, nakikita natin dalawang AC output. Nice one. Hindi na kailangan dito ng adapter since meron na siyang pang mga bilog at saka yung mga may ground na tatluhan. Pwede po rito. And then meron tayong mga DC ports. Isang Type C up to 10 watts. Actually lahat sila 10 watts. Type A, Type A, Type A. So tatlong Type A, isang Type C. Then meron tayo ditong DC din na 12 volts, 5 amps. Okay? Available din po yan. On-off button of course and the AC. Bago natin yung konting muna tayo tour. And then we have here the exhaust. So meron tayong singaw para hindi siya nag-overheat agad. And then same goes sa kabila. At meron tayo ditong actually solar port. So pwede po siyang i-charge din pala. Hindi lang sa wall outlet, hindi lang sa car. Pwede rin po siya sa solar. Kung may solar panel po kayo, I believe supported nito up to 300 watts na fast charging sa solar panel. So kung meron kayong solar panel, which ako meron, maybe I'll try testing this sa solar panel ko na 200 watts, sakto, pasok yun. Pwede ko pong i-charge itong unit na to. So meron tayong DC in din. Dito natin i-charge pag sa wall outlet, solar panel dito. And what else? Sa baba, wala na dito nakalagay boss, ceiling label lang siya and of course yung goma na footing niya para hindi agad dumudulas. Andito yung kanyang specification sa likod. We have mga capacity niya. 12.8 volts, 42 amp hour, and 537 watt hour. So, malaki-laki din ang capacity. Okay, 220 volts, pasok, pang Pilipinas at 60 Hz to if I'm not mistaken. 60 Hz din to, so safe po para sa mga Philippine appliances. USB output up to 18 watts. DC charging 14.6 volts. Battery, yon. And 18 volts, 200 watts sa solar panel. Okay, turn on natin for the first time. Turn on! May LCD tayo at mukha naman kompleto tayo sa details. Kailangan natin both input and output na monitor meron tayo and total capacity. Okay, so nakalimutan ko lang pala i-picture yung mga kasama sa box. So ito naman po, meron tayo mga pang charge, DC charge, mga charging ends, yung tawag dyan. And we have ito yung pang charge naman of course. Okay, so sasaksak lang to. Dito nakalagay kasi is ang output nito 14.6 volts, 8 amps. Supported niya, and input naman of course pag isasaksak to sa wall outlet hanggang 240 volts. So pasok po siya sa Philippines na standard 220 volts. Yun, pasok na pasok po, don't worry. So ito yung kanyang charging cable lang, and of course you have the USB cable. Itong tatlo po ang kasama sa box. Okay, test po na natin sa normal na mga appliances siguro. Okay, lipat tayo dun sa mga appliances.
Okay, so first test nito is tatry ko muna siya sa aking PC. Papakita ko sa inyo na kaya niya naman yung mga low-powered lang na PC. Not sure about gaming PCs kasi remember hanggang 500 watts lang ito. So if you're gaming PC, siguro kung mga around 400 to 500 watts lang, pwede siguro. But I recommend na mga normal pieces lang, like for mga VA lang, yung mga pang online jobs nyo lang, pang edit lang ng mga Canva, pwede po yun. Ito gamit ko is Ryzen 7 7300HS, something like that. Tapos dual monitor po siya. Ang capacity nito, if I'm not mistaken, possible mga around 200 watts ang konsumo nito. So from full charge, let's show you. From full charge, ilolobat ko siya kung tingnan natin kung ilang oras ang itatagal bago siya tuluyang malobat. Okay? Or at least hanggang 10% maybe. Ayoko naman i-battery empty talaga. Alright? So, set up ko muna saglit. Sasaksak ko na yung kanyang AVR dito mismo direct para isang saksak lang. Lahat na ito is bubuksan niya. Okay? Itong PC, dalawang monitor, and then keyboard and mouse. Plus yung creative na dual speaker doon sa ilalim. Kasama na yan sa ipa-power up itong ano to. Malalaman naman natin kung ilang watts dito eh. So, yeah. Wait, set up ko na saglit. Presyo di ka malilito riyan sa bawat review. Okay, I hope nakikita. So we'll watch some videos, mga normal usage siguro, and let's see kung gaano nga siya katagal. So, hopefully a few hours. Currently nag-average tayo around 70 to 80 watts, bumaba ng 60 watts. So yun lang naman, observe natin kung gaano katagal o ilang oras siya. Presyo di ka malilito riyan sa bawat review. Malinaw at totoo, tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Botman, yeah, tech na malinaw, review na malaman deep. So around 1:30, well, tumunog na yung fan niya, rinig niyo ba? Naririnig nyo? So, tumigil siya. So, mga around 2 minutes siyang nag-ingay yung fan. And then, tumigil din agad. So, pinalamin nyo lang siguro saglit. Well, that's good. That's nice. Ibig sabihin, minomonitor niya talaga na maayos yung temperature sa loob. Okay? And right now, nag-average tayo around 100 watts. 90 to 100 watts to be exact. So, 90 to 100 watts para mas maayos yung gap. We're still converting some videos, watching YouTube videos, doing some research. Yeah, maybe I should So, do yeah, that. around 90 to 100 watts tayo. 130 na, 130 and 8% pa lang nababawas. This looks good for now. Observe pa natin. Okay, it's currently 3 p.m. Yes, 3 p.m. na and we still have 70%. So, nabawas ay 30% at still nag-gaano pa rin tayo. Kaya tayo na sabay-sabay mula dalawang monitor, dual monitor. And of course, yung mga speakers tayo and ayan. Tapos ko na yung mga ginagawa ko na mga minor editing at saka video conversion. So, naglalaro tayo sa around 70 na lang, ba tayo? 70 to 80% na lang yan. 80 watts pala, I mean. 70 to 80 watts. And 70% na yung natira. So, 30% in 2 hours. Yes, yan. 2 hours. May get. Okay. Continue. Okay, it's 4:15 na. So, that's
2, 3, 4. 3 hours. And meron tayong nasa 56% tayo. Okay? So, still continuing this setup. 3 hours na tayo. So, it's looking good actually. So, kung kulang 50%, sabihin natin siguro mga 6 hours. 6 hours para sa isang ganitong setup. Mini PC with 2 monitors and hiwalay na speakers. Okay? So, yun ang mga pinapower niya plus yung mga mouse and keyboard. Not to mention na kung naisipan nyo i-gamitin ito sa laptop, kung balak nyo dalhin ito sa mga outdoor outing nyo, mga ilang araw, mga ilang charge ang magagawa nyo. Probably mahina na ang 6 na charge sa laptop, 6 na beses. So it's looking good. Ubusin natin to hanggang at least 10%. Okay? Nag-average tayo around 70% to 75%. So yan. Continue. Okay, we are at 7 p.m. 7 p.m. na. So 7 p.m. and we are at 20%. That means 6 hours na po. 6 hours na po tayo. Tuloy-tuloy na gumagamit ng power station and tuloy-tuloy pa rin po itong dual monitor na to and so on and so forth. And minumute ko lang pagka nagsasalita na ako kasi baka hindi nyo ako marinig na maayos eh. Pero so far, medyo bumaba rin siya ng consumption for some reason. I don't know why. From 70 to 75, naging 60 na lang. Siguro dahil, I don't know, optimized na yung, I don't know. Pero same pa rin naman pinapatakbo ko. Multiple videos. See this here and then may video din nagra-run dito. So, 2 videos doon. Bali, 3 videos nagra-run. And, ayun, makikita ulit ng 60 something. But anyway, we are at 6 hours. Tuloy-tuloy pa rin naman. So, 10% pa. Bawas pa tayo ng 10% para baka makuha natin hanggang 7:30 maybe. Hoping 7:30 or I don't know. Pag umabot pa ng 7:30, that will make 6 hours and a half. Okay? So far, actually good na siya. Pasado na siya sa akin. For this small, ganito lang kaliit na power station. Look, ito yung palad ko. Look at that. Gano'n na lang siya kaliit. So, ganito lang. Napakabigat niya actually. Latang solid na battery talaga yung nasa loob. But, narinig yung half fan. Yun ang fan niya every 30 minutes tutunog siya para hindi uminit. Actually, wala siyang init. Wala akong nararamdaman na ligamgam or anything. Dito, meron konti. Parang siyang ligamgam lang. Parang papuntang bahaw na kanin. Ganon. Iyon. Pero sa ibang parts, wala eh. Ito lang sa taas. Kasi nga, consistent siya na nagbubuga ng hangin dito sa gilid. Yeah. Oh well. Continue tayo sa 20% and a couple more, 10% pa. So, I got a little bit distracted. Alas 8 na. Yes, lampas na tayo sa oras. See that? 8 p.m. and 8% na lang natira. So, officially, nakakuha tayo ng at least around 7 hours straight. Okay? With ang konsumo lang naman natin naglalaro sa 60 to 100 watts up and down depende sa fluctuation ng ginagawa ko. So basically 60 to 100 watts ang gamit ko ng PC. So kung ang konsumo nyo ay 60 to 100 watts lang din, pwede kayo makakuha up to 7 hours straight. Okay? Bago siya bumaba sa 8%. Anyway, hanggang dito na lang muna. Okay na yan, i-charge ko naman siya. Orasan ko kung ilang oras bago siya full charge. Okay? So, recharge naman tayo ngayon. Okay, so, charge natin pala, no? Wait, charge ko lang. Ito na nga. So, let's start sa, wait natin yung oras. 9:30. Okay, nag-start tayo ng 9:30 sa tablet ka na. So, dito tayo. 9:30, tapos 8%. Okay, so, balikan ko kayo pagka full charge na. Hopefully, hindi ako makatulog para mabantayan ko sana. Alright, balikan ko kayo. So, ayun. As you can see, pwede natin po siyang gamitin ng sabay-sabay. Yes, as nag-charge tayo, 2 unit. I-charge natin ang tablet na to. Here, and then this phone sa Type-C naman. And we are also using yung sa AC slot nila para paganahin tong Smart TV. Yes, yan po. And also, kung marami kayong appliances, you can use actually
an extension. See? Kasi tatlo na ang kailangan ko isaksak. So, kailangan ko ng extension. Ang mahalaga lang, tatandaan nyo, kapag gagamit kayo ng extension, hindi lalagpas ng 500 watts. Sa case nito, since ito lang ang gamit natin, isang electric fan, ilaw, TV, dalawang charge natin, 120 watts lang. So, see that? So, acceptable po yan. Kahit gumamit kayo ng extension, as long as hindi kayo lalagpas ng 500 watts, in this case, 100 nga lang eh. Kahit ang dami na natin sinaksak, may malaking TV pa, 120 watts lang. So, kayo na lang magtatansya kung gaano siya katagal since doon sa unang test ko, doon sa PC, sa mini PC, 60 to 100 watts aabot ng 6 to 7 hours. So, possible, sa ganitong konsumo, itong 120 watts, itong pinagsama-sama na to, plus itong charging, possible, umabot to ng 5 hours lang siguro, 5 to 6 hours at best. Yes, kasi the more na tumataas ang wattage na kinukonsumo or sabay-sabay yung ginagamit, kaya nga ng mga naka-on appliances or ganitong gamit na basta below 500 watts, the more na tumataas po yan, the faster syempre na mas mabilis siyang malulobat. Okay? So, kung naglalaro lang kayo sa 100 watts, possible 6 hours pakakuha kayo. 7 hours pag sinuwerte-swerte pa kayo. Pero again, tatansyahin nyo lang lagi, kailangan below 500 watts lang. So, hanggang 500 watts lang. Although may surge po siya, base sa kanyang specification, meron naman siyang surge up to 1,000 watts. Surge lang po yun. Ang normal niya po talaga na kayang i-output ay up to 500 watts lamang. Okay? So, kung again, for camping, tas ito, mga ganitong kailangan nyo lang. See this? Yung, meron pa tayong malaking TV na nakasaksak din dito. 120 watts lang. Na may dalawa pang charge natin. Tapos may pailaw pa tayo. Okay? And gumamit pa tayo ng extension. So, yun. Okay po to. Again, pwede kayong gumamit ng reminder lang kasi baka may magtanong na naman dyan, pwede bang gumamit ng extension? Yes, pwede po as long as hindi kayo lalagpas ng 500 watts. Okay? And also, since 500 watts to, kailangan tandaan nyo rin na hindi to pwede sa mga heavy duty na rice cooker, mga heavy duty tools like Barena or something, kasi I believe Barena is nasa 700 to 800 watts, so lagpas na yun. Pero although may burst ito, pwede siguro saglit lang. But still, yeah. Pinaka-safe is ito ang gagamitin nyo for brownout. Kung may brownout kayo, syempre mas mababa ang konsumo, mas mahaba pa yung like gagamit lang kayo na siguro ng sa electric fan, isang ilaw lang, like kunwari for example, sige, kaya natin electric fan, tanggalin muna natin itong mga to, tanggalin natin to, and bumaba tayo sa 100 watts. Ano pa ba ang kailangan natin tanggalin natin itong TV, shadow natin yung TV. Okay, pag binawasan natin TV, bilhin nyo, kung gagamit lang kayo ng isang ilaw at saka isang electric fan, kunwari brownout, kukonsumo lang siya ng around 40 watts, 50 watts. Yan. So kung 50 watts, malamang kaya ng power station nito from 100% from 100% na charge, kaya hanggang 8 hours pa sigurado. Yan. Okay? Not to mention na this is light PO4, so magagamit nyo to ng at dekada kung iingatan nyo lang ha. Kasi up to 3,000 cycles po ang supported ng isang light PO4 na battery. Okay? So yun. This is nice actually. So kung interesado kayo, ko yung link sa video description or dito sa pin comment. Doon sa charging nga pala, bago ko nakalimutan ko na nga eh. Natapos po siya sa 5 hours. So naglalaro siya sa 4 to 5 hours para ma-full charge to from 10%. 10% to 100% 4 to 5 hours po bago siya ma-full charge. Okay? And yes, dahil maliit lang siya, although may kabigatan, pero maliit lang siya, pwede to sa mga future camping activities namin. So solid to. Kasya, hindi siya masyadong kakain ng espasyo. Pwede nga to actually sa top box ng motor. And sa kotse naman, hindi rin siya kakain masyado ng what do you call this, ng espasyo rin. So yun. Again, kung interesado kayo dito may floating Shopee and Lazada tag dito. Click nyo na lang. Usually may discount yan. Makakuha man lang kayo 1,000 to 2,000 discount. Malaking bagay na po yun. Okay? And specs, yan, kung hindi ko pa nababanggit, pakita ko na sa inyo dyan. Yan, and that's it. This is Ray Manguera and this is the Thunderbox Spartan 500X. Yan, yun po pangalan niya. Kung hahanapin yung Shopee Lazada, actually dito na lang. Yung floating tag na lang para mas hindi kayo maligaw at legit talaga na store ang mabilhan nyo. That's it. I'll talk to you again soon. Malilito riyan sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta